Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung Ajrumiyah. Inshallah. Tinatalakay na natin yung alamatul kalam o alamatul isim, mga palatandaan ng isim o ng noun. Paano ito makikilala sa Arabic? Insyaallah. Paano malalaman kung isang salita ay isim? So dito kasi tayo magsisimula talaga sa pag-unawa. Kung makilala natin ang salita, kung ito ba ay noun, verb, o letter, yung heart nga. Natalakay na natin yung tatlo. So meron ditong isiningit, as'ila. Matakulo fi rajulin katabalaka risalatan yahki kisata rihlatihi ila Makkata. So, ano ang masasabi mo tungkol sa rajul? Ano yung rajul? Lalaki. Ano masasabi mo tungkol sa lalaki? Nakataba. Anong ginawa ng lalaki? Nagsulat. Matakulo fi rajulin kataba laka. Sinisinulatan niya? Sumulat sa iyo. Ano masasabi mo sa lalaki na sumulat sa iyo? Etong laka na ito actually, binubuo siya ng harfujar at ng damir. Sing harfujar pwedeng dugtungan ng damir. Laka para sa iyo. Laki para sa iyo na babae. Lakum para sa inyo. Laha para sa kanya na babae. Lahu para sa kanya na lalaki. Li para sa akin. Di ba? Kaya nga suratul kafirun, lakum, ano yun? Lakum dinukum waliyadin. Kasi marami yung kausap niya. Dito laka, isa. Lakum para sa inyo, laka para sa iyo. So, ano masasabi mo sa isang lalaki na sumulat sa iyo ng isang risala? Yung risala, maaari ito mga hulugan bilang liham, letter, sulat. Matakulo fi rajulin katabalaka risalatan. At syempre itong risala na ito sa modern context, pwede rin ito maging email, pwede ito maging PM, sa WhatsApp, sa Viber, o kung saan-saan pa na mga messaging app. Yahki kissata rihlatihi. Yahki, nagkukwento siya ng kanyang kissa. Kissa, ibig sabihin, kwento, story. Rihlatihi, kanyang paglalakbay. Kissata rihlatihi ila Makkata. Ang Makkah, hindi siya nagkakaroon ng sarf. Lagi siya Makkata. Makkata pa lagi siya. Kahit inunahan siya ng harfujar. Yung ila, harfujar. Yung la dito, harfujar. Itong fi dito, harfujar. Lahat yan tatlo ay harfujar. Sa lalaki, sa iyo, patungong Makkah. Fi rajulin, tungkol sa lalaki, kumaga. Laka, para sa iyo. Ila Makkah, tungo sa Makkah. Lahat yan harfujar. Fi, li, o dito la, at yung ila. Sa loob ng o tungkol sa, para sa, patungo sa. Fi, tungkol sa, yung la o li, para sa, at yung ila, patungo sa. Okay? So yung ila, ito yung kabaligtaran ng min. Galing sa. Ito, kabaligtaran niya. Matakulo fi rajulin katabalaka risalatan yahki kissata rihlatihi ila Makkata. Ano masasabi mo tungkol sa lalaki na nagsulat sa iyo ng sulat o liham na nagkukwento ng kanyang kwento ng paglalakbay patungong Makkah? Fil hajji. Ito na ulit yung fi. May fi dito, tapos may fi dito. Parehong kahulugan yan. Fi rajulin, tungkol sa lalaki.
Fil hajji, tungkol sa hajj. Fil hajji, wa ruju'ihi minha. So nagkaroon ulit dito isa pang harfo jar itong minha. Fil hajji, sa hajj, wa ruju'ihi, kanyang pagbabalik. Ruju, tanggalin mo muna ito. Ruju, ibig sabihin yan pagbabalik. Raja'ah, bumalik siya. Verb yun. Ito, ruju, noun ito. Kaya nga merong di ba, yung dua o yung dikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Galing yun dito. Raji, yun ay fa'il ng raja'ah. Ibig sabihin siya yung gumagawa, yung raji na yun, sa kanyang ruju. Nagbabalik siya tungo kay Allah. Pero ito, nagbalik siya mula sa hajj. Qissata rihlatihi ila Makkata fil hajji wa ruju'ihi minha. Kwento ng kanyang paglalakbay patungong Makkah sa hajj at kanyang pagbabalik. Yung ha dito, ito ay damirun muttasil. Damir na nakadikit, pronoun na nakadikit sa verb. O sa noun pala. Pronoun na nakadikit sa noun. Ibig sabihin siya yung nagbalik. At yung minha, yung min dito, itong min, kabaliktaran nga ng ila, di ba? So patungong Makkah, pero dito ruju'ihi minha, pagbabalik niya mula naman sa Makkah. At yung ha dito, ano kayong tinutukoy dito na ha? Damirun muttasil ito, pronoun ito. Ang pronoun pinangpapalit sa salita para hindi mo pa ulit-ulit binabanggit yung pangalan. Si Ahmad ay umalis. Di ba? Ngayon yung mga susunod na babanggitin mo, puro pronoun na kasi para hindi mo pa ulit-ulit banggitin yung Ahmad. Si Ahmad ay umalis, siya ay sumakay ng motor. Pumunta siya ng palengke. Kasi kung di ka gagamit ng pronoun, si Ahmad ay umalis, si Ahmad ay sumakay ng motor, si Ahmad ay pumunta ng palengke. Sinong nagsasalita ng ganun? Wala, di ba? Yun yung pronoun, yung siya. Eto siya. Yung ha na yan, yun ay pronoun na tumutukoy kaya saan? Sa Makkah, hindi sa Hajj. Hindi sa Hajj. Kasi, ila Makkah, tapos minha, ibig sabihin ng minha, min Makkah din. Min Makkah. Tsaka isa pang clue, kung Hajj, dapat minhu. Pero mas logical na Makkah ang tinutukoy dito sa minha, kasi sa Makkah na ba siya nagpunta? Unang tinukoy. Hal yusamma hada kalaman amla? Okay, so nire-review dito yung kalam. Ito ba'y tinatawag na kalam? Speech ba ito o hindi? Ma taqulu fi rajulin katabalaka risalatan yahki qissata rihlatihi ila Makkata fil hajji wa ruju'ihi minha. So sabi ni Sheikh rahimahullah, hada laysa bikalamin and nahwiyin. So tayo naiintindihan natin ito na anong ibig niyang sabihin. So meron siyang message, nagtatanong. Pero ito raw ay hindi kalam ayon sa mga grammarian. Li'annahu laysa bilafdin. Dahil ito ay laysa bilafdin, hindi siya salita. Nakasulat ito, binasa lang natin. Pero yung sinasabi ko na naririnig ninyo, yun ang kalam. Okay, yun ang kalam. Sa sumunod, ma taqulu fima idha qala laka shakhsu. Anong sasabihin mo kapag sinabi sa'yo ng isang tao, inijtahadta. Kapag ikaw ay nagsikap, ijtahadta, ijtahada, ibig sabihin nagsikap siya. Ijtahadta, nagsikap ka. Yung in dito, in, ibig sabihin kung, conditional siya. Kung ang tinutukoy dito. Kul in kuntum tuhibbunallaha, kung minamahal ninyo si Allah, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kung kayo ay nagdududa sa ibinaba namin sa aming alipin. O di ba sarap ng pagbabasa mo ng Quran niyan kung naiintindihan mo? Kaya importante yung vocabulary. Importante yung vocabulary. Yung hindi ka lang, kumbaga, nakikinig o nagkakabisado lang ng mga salita na hindi mo naiintindihan. Inijtahadta, kung ikaw ay magsisikap.
Hal hada kalam am la? Ito ba ay speech din o hindi? So dito pa lang alam na natin, hindi ito speech. Kasi hindi kompleto inijtahadda kung magsisikap ka. Laysa kalaman li'annahu gayru mufid. Dahil hindi ito nagbibigay ng kompletong impormasyon. Pero, actually, kung ano ito kung sa atin, sa Pilipino o sa English, ba may tao magsasabi sa ibig sabihin, ito yung una niyang sasabihin, inijtahadda. So ito ay, kumbaga, hindi kalam. Pero takdiran, ibig sabihin dito, maaari siya magkaroon ng implied na meaning. Kung ito yung sagot sa isang tanong, di ba? Ano kaya ang tanong na pwedeng itanong para maging ito ang sagot? Inijtahadda. Ba yung teacher, di ba, tatanungin, Sir, papasa ba ako? Sabihin niya, inijtahadda, kung ikaw ay magsisikap. So sa ganitong pagkakataon, maaari na magiging kalam siya. Pero dito sa konteksto nito ay, yung sinasabi ko, magiging kalam siya takdiran, inijtahadda. Pero kung dito nga, kasi nakasulat naman din ito, so maaaring hindi rin ito left. So kunin na lang natin ito sa ganitong konteksto, inshallah, na hindi nga siya kalam. Ngayon, sumunod na halimbawa. Kumbaga, nire-review ni Sheikh dito yung kalam. Ma taqulu fi rajulin qala lak inna. Ano ang masasabi mo sa lalaki na nagsabi sa iyo inna? Ano ibig sabihin ng inna? Tunay na o verily sa English o maaring katotohanan, walang duda. So maaring ito yung kahulugan ng inna. Siyempre, alam naman natin, laysa bikalamin. Hindi ito kalam, hindi ito speech. Li'annahu ghayra mufid. Wala rin itong kahulugan. Inna lang, wala itong kahulugan. Hal hada sahih? La. Inna. In kana hiya amrun minal anin fahiya kalamun. Wa in kana harfa tawkidin falaysat kalaman. So ito nga, tama ba ng inna ay hindi kalam? Ngayon sabi dito, kung ito daw ay isang salita, wa in kana hiya amrun minal anini fahiya kalamun. So maaring ito ay kalam kasi magkakaroon siya ng kahulugan na takdiri. Kumbaga implied na kahulugan. Inna. Sinabi niya lang inna. Pero kung ito ay harfa tawkid, ang tawag dito harfa tawkid, yung inna, ibig sabihin ng tawkid, pagbibigay diin. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tunay na si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan. Bukod dito sa inna, meron pa yung isa, yung la. Lallahu farihun, tunay na si Allah ay masaya. So, pwedeng sa kasing kahulugan yun nito nung inna. Pero pagka inna lang na harfa tawkid, hindi siya kalam. Idan, inna laysat kalaman. Pero magkagayon pa man, ang inna ay hindi nga may tuturing na pananalita. Lianha gayra mufidatin wala murakkabatin. Hindi ito mufida, wala itong kumpletong kahulugan, at hindi ito murakkab. Ano ibig sabihin ng murakkab? Binubuo ng dalawang salita o mahigit pa. Walang syntax na nabuo. Ma taqulu fi rajulin gayra arabiyin qama amamana wa khataba khutbatan kamilatan. Hal hada kalamun am gayru kalamin? Hal hada kalamun am gayru kalamin? Ano ang masasabi mo tungkol sa isang lalaki na hindi Arabo? Ibig sabihin, nagsalita siya ng salita na hindi Arabic. Tumayo siya sa harapan namin at siya ay nagsermon, kumbaga nagkutbah,
ng kumpletong khutbah. Ito ba ay may tuturing na speech o hindi? Gayra kalamin, hindi siya speech. Limada, bakit? Li'annahu laysa bilwad'il arabiyyi fala yusamma kalaman indan nahwiyin. So strictly speaking, kung ang salita niya ay hindi Arabic, hindi siya nasa format ng Arabic, hindi siya may tuturing na speech sa mga Arabo. Wa in kana mufidan lakinnahu laysa bikalamin inda nahwiyin. Kahit naintindihan pa nila ang ilan sa kanyang mga sinabi, o yung mga kausap niyang Arabo nakaintindi ng salita niya, bahaw English naman siya nagsalita, so ito ay hindi pa rin speech ayon sa mga nahwiyin. Asyara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli qa'idan ila as-sahabati wa qad sallu khalfahu qiyaman. Kumbaga ito yung pagkakataon na pinapaupo niya yung mga sahaba. Wa isyara ilaihim an yajlisu fajalasu. Sumenya sa kanila na maupo at sila nga ay umupo. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. Natalakay na natin ito doon sa Kitabus Salah ng Fiqhul Muyassar. Al-hada kalamun, speech ba ito yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinenyasan sila na umupo? Natalakay na natin ito dito rin, di ba? La, hindi to speech. Lianna al-kalama, labudda an yakuna bil lafdi. Dahil ang speech ay dapat, speech nga, sinasabi. Hindi senyas, hindi karatula, hindi nakasulat, dapat naririnig. Amal isyaratu, wa in afada falaysa bikalam. Yung pagtuturo o pagsisenyas, kahit pa ito ay naintindihan, may kahulugan, hindi ito kalam. Walihada, lam tubtal salatu fiha. Ito yung magandang hukom dito. So may practical na application din pala ito. Na malaman natin kung ang isang bagay ba ay kalam o hindi. Di ba yung kalam, yung pagsasalita, nakakasira ng sala? Di ba kapag magsalita ka na walang kinalaman sa sala, masisira ang sala. Pero kung sumenyas ka lang, masira ba ang sala mo? Hindi masira ang sala mo. Bawa nagsasala ka, may hindi Muslim nagtanong. Bigla pumasok dito, hindi niya alam eh. Nagtanong sa'yo, saan yung CR? O tinuro mo, dun. Dun, tinuro mo. Hindi sira ang sala mo, inshallah. O nginuso mo lang, para yung kambal yung tinanong, nginuso. Saan yung CR? Nagsasala ka, ayaw mo patuloy yung sala mo. Nginuso mo, dun. Pero walang salita ha. So, hindi nga yun kalam din. So, hindi masisira ang sala. Hindi masisira ang sala, insyaAllah. So, may practical din pala na aplikasyon ito, masyaAllah. So, nga yakul al-muallif, inna aqsamal kalam thalathatun. Ang mga bahagi o mga uri ng pananalita ay tatlo. Min ayna alima anna aqsamal kalam thalathatun. So, paano nila nalaman na tatlo ang parts of speech? Minal tatabbu'i wal istikra. Nalaman nila ito sa pamagitan ng analysis at sa pamagitan ng obserbasyon o analogy. Yani innahum lamma tatabba'u kalam al-Arab wajaduhu la yakhruju an thalathati aqsam. Nang pinag-aralan daw nila ang pananalita ng mga Arabo, nakita nila na ito ay hindi hihigit pa sa tatlong uri ng salita. So ito na nga, mahiya aksamuhu at thalatha. Ano ang mga tatlong uri ng pananalita? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ang noun, isim, ang fi'il, verb, at ang harf na mayroong kahulugan. And din, qaulul muallif. Sinabi ng author, harfun ja'a li ma'na, ihtirazan min harfin lam ya'ti li ma'na. So yung harf na tinutukoy dito ay hindi kasama dito yung mga harf na walang kahulugan. Kalmimi, katulad ng mim, wala namang kahulugan yun. Kung meme lang siya, di ba? Kahit nga dun sa, halimbawa, sa mga
Sa enumeration, di ba ginagamit sa enumeration mga letters, di ba kapag gagawa ka ng chart o gagawa ka ng ng graph, merong mga letter nilalagay minsan. Yung letter na yun mismo wala yung kahulugan. Pero magkakaroon lang siya ng implied na kahulugan. Pero yung letter na harf, halimbawa dito yung man, hadal ismo la yusamma kalaman. So, yung man na ito, ismon isyara, di ba? Hindi. Ismon istifham, pananong. Ang ibig sabihin ng man, sino, who. So ito ay isim din, pero hindi siya kalam. Liannaha laysat harfan ja'a li ma'na. So ito ay hindi siya, kumbaga, nagkakaroon ng kompletong kahulugan. Pero yung min, lakin min, harfun ja'a li ma'na, ibtida al-gayati wat tab'id. Pero siyempre yung min, magkakaroon ito ng kahulugan. Kasi nauuna ito kapag tinutukoy kung saan nanggaling ang isang bagay o kumbaga saan nahihiwalay ang isang bagay. So nagkakaroon siya ng kahulugan yung min. Pero yung man lang, maaring wala siyang kahulugan na kalam. Pero siyempre pwede naman yung man, maintindihan mo, di ba? Kapag tinanong kasino, pero takdiran. Pero hindi natin yung tinatalakay dito ngayon. Dakar al-muallifu anna lil ismi alamatin. Nagbanggit ng author na ang isim daw ay mayroong mga palatandaan. Hiya arba'u alamat. Ito ay 4 na mga tanda. Al-khafdu, yung kasra, at tanwinu, an-inun, wadukhulul alifi wal lam, pagkakaroon ng alif at lam, at yung huruful khafd, yung harfu jar, yung an, yung min, at yung iba pa. So itong khafd, ito yung hindi natin natalakay nung nakaraan. So ito na siya ngayon. Mal muradu bil khafdi fi kalami al-muallif. So ang tinutukoy na khafd dito sa sinabi ng author, al-khafdu istilahu ahlil Kufa wal jarru istilahu ahlil Basra. So yung khafd ginagamit ng taga Kufa, yung taga Basra ang tawag nila ay jar. Sa halimbawa dito, qala Ta'ala, waliman jaa bihi himlu ba'irin. Sino man ang maglalabas nito, hinahanap nila yung kopa nung hari doon sa Egypt, di ba? Ang nagsabi nito si Yusuf alayhis salam. Sino man ang makapaglabas nito, yung pantakal ng hari, ang reward niya ay isa pang karga ng trigo na kayang dalhin ng isang bair, ng isang camel. Mada takulu bairin huna. Ano ang ibig sabihin ng bair dito? Ismun am fi'lun. So yung bair dito, isim. Noun. Kasi camel nga, alam natin kahulugan niya, camel. Yung camel, imposible naman maging verb, di ba? Isim siya. Pero, wama fiha min alamatil ismi al-arba'a. Ano kaya ang palatandaan dito? Mula sa 4 na palatandaan ng isim at tanwinu wal khafdu. Tanwin, kasi bairin, at yung khafd, yung in kasi may tuturing din siyang khafd. Bagaman wala siyang alif lam o wala siya hindi siya inuunahan ng harfu jar, siya ay nakilala pa rin natin bilang isim. Sumunod, sinabi ni Allah, yung kanina sa Suratul Yusuf yun, verse 72. At ngayon naman sa Suratul Layl. Wal-layli idha yagsha. Wal-layl, ma fiha min alamatil isim. Alam natin yung wal-layl ay isim, pero ano ang palatandaan na isim ito? Al-alifu wal-lam. Ang alif at ang lam. Yun ang unang palatandaan. Ang mga isim lang, ang mga noun lang ang pwede magkaroon ng alif at lam. Pero may pangalawang palatandaan, yung khafd, wal-layli. Di ba kapag alif lam ang nauuna sa isang isim, dapat ang dulo niya ay damma? Pero bakit ito naging wal-layli?
Dahil sa, ano? Hindi harfu jar ang wa. Hindi harfu jar ang wa. Panunumpa. Di ba kisim? Wal asri. Yun siya. Wal asri, wal layli. Nanunumpa si Allah sa gabi. Kaya naging wal layli. Wal layli idha yagsha. Sumpa sa gabi kapag ito ay bumabalot. Sa gabi, binabalot niya ng kadiliman ang lahat. So dito nga, hal yajtami'ut tanwinu wal alifu wal lam. So pwede ba magiging magkasama na yung salita alif lam ang umpisa, tas merong tanwin sa dulo? Halimbawa, al-laylun, hindi pwede. La yajtami'an, hindi sila pwede magkasama. La yumkinu an yakuna shay'un fihi al-alifu wal lam wa yunawwanu abada. Hindi pwede. Kasi ano bang distinction ng may alif lam sa walang alif lam na isim? Di ba? Tukoy, definite o ma'rifa ang may alif lam. Al-laylu, ang gabi. Laylun, gabi, ibig sabihin kahit anong gabi sa mga gabi, inshallah. So dito natin puputulin ito sa panghuli na ito. Hal yumkinu an tajtami'ul alamat al-arba'u ala hada? Pwede kayo magkaroon ng isang salita na lahat ng apat na palatandaan na yun meron siya. Yung kasra, an-in-un, alif lam at damma sa dulo, at yung huruful khafd. La yumkin, hindi pwede. Lianna tanwin wal alif wal lam la yajtami'an. Yung an-in-un sa dulo at yung alif lam sa umpisa, hindi sila pwede magkasama. Hal yajtami'u thalathatun? Kung hindi pwede magsama yung apat, pwede kaya tatlo lang? Kung tatlo, yun kinu an yajtami'a thalathatun minal arba'a. Pwedeng mangyari na magsama ang tatlo sa apat. Bawo, yung sample uli natin, di ba? Yung al-laylu. Yung al-laylu, dugtungan natin sa umpisa niya ng harfu jar. Fil layli. Nandun yung harfu jar, isa. Alif lam nandun pa rin. Fil layli, ano yung nasa dulo niya? Kasra, khafd. So, tatlong tanda. Pero yung apat, hindi pwede. Tatlo pwede. Apat, hindi pwede na tanda. Alhamdulillah. So, bukas natin kunin itong isa. Yung panghuli, inshallah, yung huruful khafd, inshallah. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.